nakikita mo na ang hangganan? Kaya pa bang maayos ang lahat? Mag-iingat kasi pag dito ng kotse usapan, pinapagatan. Sige, mabahin mo na. Graduate mo, maganda itong baraha. Kasi kanina ko pa napapansin na parang dinadaya mo. Parang puro sa kanya na lang yung magagandang baraha eh. Parang Ano luto ba yan, eh. Victor? Talo ka na naman, oh. Anong talo? Kanina ko pa napapansin na dinadaya mo ako eh. Diba pre? Oo. Tignan mo, pera ko kanina 1,000, ngayon 300 na lang. Naibayad mo na, nakita mo, binalasa ko yung baraha, di ba? Sige, okay lang ako. Ikaw pa nag-cut niyan. Oh. Sa'yo na yan lahat. Tara pre. Ano, isa pa? Utang ka pa Hindi sa na. akin? Nagkakadayahan lang dito. Okay. Hoy! Kayong dalawa? Nag-aaway na naman kayo? Ana! Bel! Tigilan nyo yan! Tigilan nyo na yung pag-aaway nyo, ha? Hay nako, ang kalit na naman dito. Ako na naman mag-iipit? Di nyo man lang ako tulungan dito. Ang kalat-kalat? Kasi ate, hindi ka kasi nagpapawin. Ikaw din namin po eh. Kasi ate niya, kaya pagalutan na, ayaw mo kasi magpairam eh. Saan? Busan? Oh, mahal na kauwi ka na. Wait lang, umupo ka muna. Pagod na pagod ako. Saka gutom na gutom ako. Nakapaganda ka na pa naman. Pagkain natin. Diba, Victor? Wala na tayong pera, binigay ko na sa'yo. Diba, sa pag-ano mo, sa pagtrabaho mo kay Tio, hinintay ka namin kasi alam mo naman, wala na tayong pera, wala na makakain. Wala eh. Yung pera na sinasabi mo na binigay galing kay Tio mo, wala eh. Napagsugal ko na. Kala ko kasi, lalago. Yun, natalo. Ano sinasabi mong sugal? Nagsugal ka na naman, Victor? Ano? Umuulit ka na naman sa pagsusugal? Alam mo naman, di ba walang mangyayari dyan sa sugal na yan? Ano yung sinasabi mong sugal na naman? Ha? Alam mo naman simulat sa pool, di ba yun yung diskarte ko? Eh ikaw, ano ba yung nagagawa mo? Anong ginagawa ko? Ginawa ko lang ay bigyan ka ng pera para magtrabaho ka, pero anong ginawa mo? Nagsugal ka, di ba? Anong gagawin mo? Ano may papakain mo sa mga anak natin? Ah, ganun! Ako pala yung sinisisi mo, ha? Oo, Victor! Ikaw ang sinisisi ko! Tumahimik ka! Kanina pa ako naririndi sa bunganga mo, ha? Ano ba? Huwag na kayong mga dito! Makaalas na ka sa bahay tulad siya! Okay lang yun, Mama. Okay lang ako. Kayo dito. Okay lang ba kayo? Anak. Maaari na po tayong tumayo at tayo po ay magkakain. Ingat po kayo. Sis, sige ko na naman yan, no? Hindi sis, nadulas lang ako. Alam mo naman yung mga bata, di ba? So, kaya nakapasa ako. Oh, talaga pinagtatanggol mo pa. Kaya mo, huwag ka mag-alala. Ipag-pray ka na lang.
Salamat. Bakit kaya hindi sumasagot si Brownie sa mga chat ko sa kanya? Nasaan kaya yun? Hanapin ko nga. Punta ako muna. Brownie, diyan ka lang pala. Dahil pa kita yung nahanap, pre. Papasama sana ako sa'yo. May kakilala ka ba? Pwede kiraman natin ang pera. Pero, doon si Pete. Pero mag-iingat yun, pre. Kasi pag dito ng sa usapan, pinapunta tayo. Okay lang yun, pre. Kailangan ko lang naman ng pera. Saka magbabayad din naman ako pag nagkapera ako. Tara, samahan mo ako bukas. Alis tayo. Punta natin yung sinasabi mo na hiraman natin. Kaya lang, sigurado ko pang pahiramin ako na gusto doon sa clip. Oo, punta na lang. Umaga. Umaga. Sigurado ko, Oo, tara. Ano kailangan mo? Si Brownie to, hindi ko doon si Ben. Boss, may naghahanap sa'yo. Si Brownie daw. Sige pa, paswal mo. Pasok daw kayo. Brownie, ikaw pala yan. Ano kailangan? Saan mo ako nga pala? Sino ka naman? Ako nga pala si Victor. Kaibigan ako ni Brownie. Parito ako kasi hindi ano. Sabi niya kasi sa akin, nagpapautang ka daw yung pera. Okay. Papaliram mo dito. Ang pangalan ulit? Victor. Victor. Tatandaan ko yung pangalan. Kasi ang pinakaayaw ko, yung hindi marunong tumupad siya. Dahil ako, madali akong kausap. Pero masama akong galit. Tanda mo yan? Bruno! Yes, boss. Ano yung pera ko? Ito na, boss. Oh. Sige. Salamat. Alis na po kami. Sige, makakalis siya kayo. Aba, siniswerte yata ako ngayon ah. Sige lang, maganda to. Para unti-unti ko na mabayaran yung utang ko kay Don Sobel. Chill ka lang pre, nagsisimula pa lang tayo eh. Sige, ito. All in na. Ewan ko na lang kung matatalo mo pa to. Ay, lintik na yan. Ano to? Nandaya ba kayo, ha? Ulitin nyo to. Dinadaya nyo ako eh. Ha? Anong pinagsasabi mong dinadaya? Sabihin mo, talo ka lang. Ano, nasa ng yabang mo? Laro pa. Ayoko na. Aalis na ako. Lintik na buhay to. Talo na naman. Ayos. May ganda din pala tong laro na to. Okay, panalo na naman. Paldo-paldo talaga. Ayos din pala to. Maganda din kung bago ko natutunan na laro ah. Mukhang ito na yata yung solusyon para makabayad ako sa mga utang. Galing. Ayos, panalo na naman. Huwag ko na po. Sabay mo. Pangit ng bagsak ng bola. Talo na naman ako. Maudot pa yata yung pambayad ko. Sayang, sayang. Malas. Malas talaga. Talo lagi. Punahan lang yung pinero. Mukhang maudot. Kaawin na naman mga nito. Kamusta? Oh, pre, kamusta? Pagpupunta na ito, nakabayad na ito. Ito, sabihin. Hindi, namumulog na yung mga ako kasi wala pa akong bayad sa kanya. Alam mo naman, gagawa tayo sa sugal. Kaya ako, pre, gagawa natin ng paraan. Kamama ko din eh. Pre, alam ko na kung paano ako makakabayad sa utang ko kay Mr. Sobel. Nakikita mo ba yung babae doon sa tawid?
Oo, nakikita ko, Basta lahat ng gagawin ko, susundin mo lang. Ako nang bahala gumalaw. Sunod ka lang sa akin. Nasaan na kaya yun? Anong oras na? Maliliit na ako nito eh. Please, lumot ka mo. Ano po yun, kuya? Kasi kami, nililig ko kasi kami ng kasama mo. Ano pong kailangan niyo? Hmm. Ano po, dun lang po yun banda sa... Huwag kang gagalaw ng kahit anong yan. Kailangan ko lang yung bag sa kisay. Kuya, huwag niyo akong sasaktan. Huwag kang gagawa ng kahit anong inyo eh. So, tuloy ako ta. Yung cellphone ko! Ang bag ko! Uy, pakisabi kay Victor ha, yung utang niya, kung ayaw meron mangyari sa kanya ha. Oo, boss. Ha? Oo, boss. Paano ba to? Okay lang pala ito nag-start ko. Kaya kaya si Subin na okay lang yung sa utang sa atin. Ano Victor? Yan ang mga magbabayad. Yun nga eh, kanina ko pa nga iniisip eh, kung papayag si Don Sobel na magulog lang muna ako sa kanya. Kasi ang na-discard ko, magkano lang, 2K lang. Ano yung 2,000? Hindi lang 2,000 inutang mo kay Don Sobel ha. Malaking pinautang sa'yo ni Don Sobel. Kaya nga eh, alam ko naman na malaki yung nautang ko kay Don Sobel. Kaya nga sana makikiusap ako kung pwede niya akong bigyan ng palugid. Kasi okay lang yung na-discard ko eh. O sige, bukas. Pero kapag wala ka pang naibigay, may mangyayari na sa'yong masama. Ah, tanda mo yan, Victor? Hello, Mr. Sobel. Hello, Bruno. Nakita ko na pinapahanap mo. Sige, tumbayin mo na. Ah, sige po. Papatumbayin ko na. Victor! Bruno! Victor! Victor? Tulong!
Patay na ba ako? Paano na ang pamilya ko? Panginoon, alam kong nariyan ka. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Duktungan mo muli ang aking buhay. Pinapangako ko sa iyo, magbabago ako. At aayusin ko ang buhay ko. At maglilingkod ako sa iyo. Sis, basta ano nangyari sa iyong pamilya? Sis, natatakot po ako, sis. Selector ako nasasakit. Basta na si Victor ngayon. Yung mo nasa hospital na, sabi po sa amin, inopen po siya, natatakot po ako. Baka may mangyari sa kanya kasi hindi ko po kaya mawala si Victor. Sis, gawin natin, pray natin masama ang kibig. Opo, mas gusto. Pray natin si Victor na walang mangyari sa kanya. Lord, kami po lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nilalapit namin, Lord, ang kalagayan po ni Victor, Panginoon, na nasa hospital po siya. Lord, we believe, Lord, na ikaw po, Panginoon, ang magbibigay sa kanya, Panginoon, ng kaligtasan. Lord, yung mga natamo niya pong saksak, Lord, alam po namin na ito po ay kaya niyo pong pagalingin at kaya niyo pong i-proteksyonan, Lord, ang kanyang buhay, Panginoon, pang maligtas, pang muli po, Panginoon, natagdagan niyo. Lord, comfort niyo po, Panginoon, ang family po ng aming kapatid na si Susan, Panginoon, na nakakaranas po, Panginoon, ng pangamba, Lord, na ano pong mangyari sa kanya, Panginoon. We pray, Lord, na ikaw po, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, ng comfort, kung hindi siya mawala ng pag-asa, Lord. Alam po namin, ikaw ang sinasamba ka namin, pinupuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Nakalabas na si Victor sa ospital. Kanina siya. Ay, totoo ba? Buti naman kung gano'n. Oo nga, pinag-pray namin yan ni Pastor Jones. Nakakabuti talaga ng Panginoon. Praise God. Nahiya ako eh. Kung na kaya ako. Di ko free ganyan, mahal. Huwag kang mahiya. Sino? Gusto mo na? Ano, tips mo na, nagpatahan. Ano po sa akdan ng Roma, chapter 5, verse 8 to 9, po'y sinasaad ng salita ng Panginoon. Ngunit pinapatungayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating paypayang kasalanan. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo nga ngayon ay pinawalan sa atin. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Ganun ba talaga kadakila ang pagmamahal ni Jesus sa akin? Kahit sobrang dami ko ng masasamang ginawa, niyakap at tinanggap niya akong lubos. Kapatid, i-welcome po natin si Brother Victor sa unang pagdalo niya dito po sa gawain ng Panginoon. Welcome po natin. Ito. Salamat po. Salamat po. Sige po, pwede na po tayo tumayo para po magkangayan doon. Ayun, sabi nga dito, pinatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa ating na mamatay si Kristo para sa atin na tayo makasalanan pa. Grabe. Nakaka-touch naman to. Ito yung pag-ibig ng Diyos sa atin.
kahit anong ginawa natin, tinanggap pa rin tayo ng Diyos. Ay, anong oras na? Wala pa rin si Victor. Ano nangyari kay Victor? Oo. Uwi ka na. Saan ka galing? Sagot nga ako eh. Teka mo po. Ano yung dala mo? May dala akong merienda para mamaya sa Wow, nuts naman. Di bale, yun o. Nagtimpla ako ng kape. Tama. Sakto. Tama pala. Iwan mo na kita dyan ha. Bili ko lang yung kape sa'yo. Oo. Tama pala yung kape, no? Di ba? Gusto mo laging pinagtitimplan kita ng kape? So, tama lang yung kape. Oo. Pero, sasabihin pala ako sa'yo. O ano na naman yan? May good news ako. Talaga? Ano good news mo? Di ba nga nasabi ko sa'yo na naghanap ako ng trabaho? Oo. Ayun, natanggap na ako dun sa isang pinagtatrabahuan ko. Talaga ba? May trabaho ka na? Oo. Salamat sa Diyos kasi kahit maliit lang yung sahod, pwede na rin yun. At least nakakatulong ako dito sa bahay sa mga gastos. Saka para makatulong na rin para hindi na ako bumalik sa dati kong trabaho. Magtuloy-tuloy na yung pagbabago sa akin ng Panginoon. Alam mo pa, magandang balita yan. Salamat sa Diyos. Finally, may trabaho ka na. Ika nga Ito ng dito. Panginoon. Tuwa ako sa'yo. Yan, inumin mo na yan, baka lumamig ka. Napakabuti talaga. Roma 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Uy, gawin-gabi na. Ang ginagawa mo, tsaka tangalin ng iniisip mo. Tumugon sa isip ko eh. Yung sinabi mo ang pastor sa Roma 5:8, yung sinabi dito na ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan. Inisip ko kasi yung mga ginawa ko kasalanan mo. Dami kong mga ginawang kasalanan, nakala ko hindi na ako papatawad ng Panginoon. Pero dahil sa pag-ibig niya, pinatawad niya pa rin ako. At nararanasan ko ngayon yung biyaya na binigay niya sa akin. Ganun talaga yung pagmamahal ng Diyos. Diba? Kahit sabihin mo na ikaw na yung pinakamasamang tao sa buong mundo, yayakapin ka niya, mamahalin ka mo pa rin. Kaya Victor, huwag mo na alalahanin lahat ng mga ginawa mo noon. Natawad na tayo ng Diyos. Ang mahalaga, binago ka ng Diyos. At napakasukdulan ng pagmamahal at biyaya niya sa atin. Kaya, saya ng tignan, nagbabasa ka na ng Bible. Hindi ko nga pa nga masyadong maintindihan yung Bible, pero dahil nananalangin ako, at naniniwala ako na tuturuan ako ng Espiritu Santo. Magiging malinaw siya sa akin. Kaya maraming salamat sa Espiritu Santo kasi siya yung nagiging gabay. Para pag may mga tanong ako, hindi ko naiintindihan, siya yung nagiging malinaw ang lahat. Tara, pumunta tayo. Ay ka na. Mga bata, hinatay na tayo dun. Tingnan mo yung mga anak natin, no? Nakakatuwa. Lalaki na nila. Oo, lalaki. Hindi na sila nag-aaway, nagkakasundo na sila. Alam mo ba, Victor, hindi ko talaga akalain na magiging maayos yung pamilya natin. Tingnan mo, saya na ng pamilya natin. Walang na, kaya palang baguhin ng Diyos. Kahit ano pang ginawa mo. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord. Kasi yung mga panalangin ko, tinupad niya eh. Ganyan yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ako nga rin eh, hindi rin ako makapaniwala na magiging okay na ang lahat.
Di ba talaga pag si Lord ang kumilos, saka umayos ng buhay natin. Sukdulan ang pagmamahal at niyaya ng Diyos sa atin. Ganun nga kadakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pagmamahal, pinili pa rin niya tayong mahalin at patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kahit ang iisang buktong na anak niya na si Jesus ay kanyang ibinigay upang tayo ay maligtas at matubos sa ating mga kasalanan.